Kapatid, ito po yung napaka-importanting issue ha. Para lang mabigyan po tayo ng guidance dito sa usapin po ng solid waste management. Sino ba talaga dapat ang responsable? Dito ho sa mga basurang nakikita ho natin na palutang-lutang po sa karagatan at maging sa ating ilog. Si Attorney Dwight Hilario Ramos po ang isa sa mga commissioners ng National Solid Waste Management Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning po, Sir Ted, at sa lahat na nakikinig. Opo. Paumanhin po, no, kasi kinakailangan namin kayong gambalain kasi nga po dito po sa issue nga ng nakita po natin mismo ang Pangulo na ho ng Pilipinas ay nagsasabi na meron tayong problema po, no, hindi man niya inaamin, krisis nga po sa basura. Kayo po ay nakaupo sa komisyon, di po ba? Yes po, as a private sector representative. Kayo po ay representing Eco Waste, ba? Hindi po, the Coalition of Solid Waste Management Providers as one of the three NGOs. Okay. I'm sorry. Although, as of the present po kasi ako pa lang po yung may appointments, kaya I try to represent everybody na rin. Okay, sige. I'm sorry kasi ako'y nalito lamang doon sa taga Eco Waste. Anyway, Attorney, kailan kayo huling nag-meeting ng komisyon? Regular po ang meeting namin. Just today, we have another meeting, and every month we do have an EXICOM meeting twice a month. And then may in-bank meeting po kami every end of the month. Okay, sige. Meeting kayo ng meeting. Sa inyong pag-meeting na iyan, meron ho ba kayo na pag-usapan na kung nagkaroon na po ng inventaryo, kung sino pong LGU ang meron na po talagang mismo solid waste management program, sino po ang tumutugon sa kanilang responsibilidad at sino po ang errant o hindi sumusunod? Meron naman po. And actually, we do monitoring. Unang-una po yung approval ng 10-year solid waste management plans ng mga LGUs ay sa amin po dumadaan yan. Part of our work is to approve it. And after approving it, then we monitor also compliance. Okay, compliance. So dito ho kasi binabanggit po mismo, as you know, Attorney, doon po sa section ho, tungkol po dito po sa role ng mga LGUs. Ang binabanggit dito, LGUs shall be primarily responsible for the implementation and enforcement of the provisions of this act. And then, ang binabanggit po dito, yung segregation and collection ng solid waste shall be conducted at the barangay level. Meaning po, dapat talaga hanggang sa barangay level. Ito hong sinasabi nyo na kayo po ay meron ng mga pag-aaral kung sino po ang compliant. Talaga pong lahat ng barangay na check po ninyo? Yes, ganito po kasi, no, Sir Ted. Compliant in terms of having the plan. But the execution itself, yun, nagkakaroon po ng challenges tayo dyan. But as a policy-making body, we also endeavor to help them every time. Opo, kasi Attorney, we have 42,000 mahigit na mga barangay nationwide, right? Totoo po yun. Okay, kasi ito lang po, simple lang pong kaisipan ito. Pardon po, baka masyado pong simplistic ang ating thoughts dito. Yung pong mga naglutangan na mga styrofoam, mga plastic, etc., ang binabanggit po dyan, ang source ay posible yung mga nasa coastal areas, no, na mga kabahayan. Tama? Opo. Do you agree? Most likely? Most likely, yes Opo, po. opo. And then yung pong ibang, minsan po nagagawa sa may bandang Navotas na iipon po, nanggagaling po naman ito doon sa mga estero kung saan po ang mga source ng sinasabing pagtatapon ng basura ay yung mawalang galang lang, mga nakatira sa gilid ng estero na ang tawag nga po, sorry po for the word, yung mga squatters. Yan ho ba ay, I'm sure, alam din po ninyo, ano po? Totoo rin po yan. Okay, opo. So, ang tanong nga po dito is that yung mga sulok-sulok na mga barangay na iyan, yung pong mga nakatira sa estero, sino ho ang dapat na pumunta doon para mangolekta ng basura? Kasi that's the responsibility of the barangay, di ho ba? Para hindi magtapon doon sa ilog, dapat may kumukolekta ng barangay. Ang inyo po bang komisyon, hanggang saan lang kayo para malaman natin na compliant itong mga barangay na ito? Yeah, ang compliance po kasi with the barangay is of course yung collection po kasi nakalagak po yan under the city or municipality.
So sila po yung may primary responsibility. But then before that happens, Mhm. yung barangay naman ho, meron tayong Barangay Ecological Council or committee doon po sa barangay that takes care of the environment at sila po yung tumutulong sa city or municipality sa pagkolekta. Kasama na po dyan yung pag-operate ng MRF, Mhm. pag-operate ng composting facility kung posible po sa kanilang lugar. And then of course, yung pag-collect separately. Most of the barangay should be riding with the truck and making sure that pagka na-segregate na po sa bahay at Mhm. collectin na po, ang collection po nito ay dapat separate collection din. Oh, yung nga ang ideal, 'di ba? Yung nga Yeah. dapat ang ginagawa po. Pero we have 42,000 barangays, specifically po sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Yung nga po sinasabi ng iba na wala pong nangongolekta ng basura doon sa mga loob-looban. Pati ho sa Maynila, actually hindi na po inaabot ng mga basurero Kaya po, sabi nga ni Pangulong Marcos, tama din naman siya, paano mo mumultahan itong Pilipinong ito sa pagtatapon ng basura kung wala naman siyang dapat tapunan ng basura at hindi naman kinokolekta yung basura sa kanilang lugar. And that's my point now, sir, sa commission. Kayo sa commission bilang policy making body po at kaninyo kayo nag-a-aproba ng mga planong-planong ganyan, sino ho ba ito? Kanino bang responsibility yan kung sakasakali po na talagang masiguro na yung mga nakatira doon po sa mga squatters area hindi nagtatapon ng basura sa ilog o kung saan-saan lang at may dapat kumulekta ng kanilang basura. Klaro po yan sa Republic Act 9003, it's the responsibility of the local government units nga po, including the cities and municipalities and the Mm. province, Mhm. down to the level of the barangay. So, yung nga po, responsibility ng LGU. Halimbawa po, sa Metro Manila po, saang lugar may pinakamarami pong squatter? Oh, ah halos lahat naman po. But of course, when we talk about them, Manila probably is one. Quezon City, marami rin po tayo. Mhm. Uh, Opo. So ang tanong po the whole of dito, Metro opo. Manila po. So ang tanong nga po dito, sa mga lugar po na sangkater ba ang mga tinaguri ang maraditang tagalungsod, sino po ang dapat umalam kung meron ba hong umaabot na mga basurero doon sa mga barangay na ito, partikular po yung nakatira sa waterways? LGU po, yung Yon. barangay Opo. captain at Mm. saka yung meron pong kagawad diyan na in Mhm. charge of the environment. Siya Mm. yung normally nagiging chairman po ng kanilang barangay ecological Opo, opo. council. Opo. So, sige. So, barangay kapitan nga, barangay chairman at perhaps no, yung LGU mismo. So, paano po yan kapag hindi po ginagawa ng barangay officials o maging ng LGU ang kanilang responsibilidad? Sino po ang dapat sumita? Dapat po kasi ang barangays are under the supervision naman ng LGU. Yung Mhm. ating local chief executives are the ones who should do something about it. Yung mga nasasabi mo kasi Sir Ted, like yung sa mga areas nga na maraming informal waste sectors, talagang hindi ho makapasok ang truck diyan. Ang kuminsan, swerte na po kung makapasok ang kariton. Mm. But definitely, ang ginagawa naman ho namin dyan at we advise the LGUs is may collection point naman po sa may labasan para yung taon po, syempre doon na lang po nila dadalhin paglabas nila kasi hindi nga ho makapasok. Some areas, medyo masipag-sipag ng konti. Yung Mhm. basurero po, ang Mhm. tatakbo sa loob. Mhm. Although sometimes, yun din po, nagkakaproblema din because the danger din and Mm. the safety and the health. Mm. So, ang dapat po noon ay kung hindi mapasok ay ilabas po nung residente or Opo. nung informal waste sector. Unfortunately, karamihan nga po kung malapit sa ilog, baka itatapon na lang po doon kaysa dalhin pa sa kanto. Ayun nga po, no, ang ating po pinag-uusapan, attorney, ay yung ideal setup, ano, yung pong compliant na mga barangay at official at may malasakit dito nga po sa ating pong batas sa pinag-uusapan. So, again, pupuntahan ko po yung tanong na papaano po kung mismo yung LGU pabaya? Sino ba ang nagkakaroon diyan ng assessment? Sino ba ang actual na nag-i-inspeksyon halimbawa sa mga loob-looban po ng barangay at nagtatanong doon kung umaabot ba doon ng basurero? Kasi nga po, yan ang pinakamalaking problema po, as you know, ano, panahon pa po ito ng mga nagdaang administrasyon na ang pinakamalaking basurahan ay ang mga ilog. Opo.
Multi-agency po yan. Nandyan Aha. ang DILG, nandyan ang DILG, Mhm. nandyan ang DNR. Kahit nga po batas, yung ating judiciary, nandyan din po. Mhm. Dito lang po sa binabanggit ninyo na Metro Manila, Manila Bay, meron po tayong continuing mandamus yan really to Mm. prevent the waste from going into the Manila Bay. Yun nga po, the challenge is great at pagka nasa ground na po tayo, ang dami hong mga pangyayari at ang daming mga circumstances na talagang dapat na nagpapahirap naman ho talaga sa atin. The MMDA also has some supervision dahil syempre yung waste disposal nasa kanila po. Mm. We've helped each other maglagay po ng CCTV diyan, ng huli, Oo. manghuhuli. Pero alam niyo naman po, talagang kung minsan napakatigas din po talaga ng ulo ng ating citizenry. Pero hindi ho ba kapag matigas ang ulo ng mamamayan, diyan na po papasok ang gobyerno? Tama po. So there are penalties Mhm. that can be imposed and Mm. pwede ho silang huliin at Mhm. mag-render ng service, community service, or they will have to pay penalties. Yung penalties nga po as part of the work we are Mm. doing, na-adjust Mm. namin with the advent of inflation and yung mga Mhm. representation Mm. para maging Mm. attuned. Otherwise po, talagang napakababa na because it was about 25 years ago when the law was made. Yes, ₱300 po ang sinasabing pinakamurang multa dito. Pero bottom line nga po, sir, 'no, sa tinagal-tagal po nitong RA 9003 na ito, meron na ho bang LGU na naparusahan? Meron naman po. As a matter of Saan fact, po 'yon? Sino po 'yon? part hindi ko lang po ano but Meron na ho bang mayor na kinasuhan for violating this particular Republic Act? Meron na ho bang particular na meron po. opo, go ahead, sir. Meron po sa Nueva Ecija and other areas. Marami naman po because at some point in time I was not part of the commission yet, but I Mhm. know Mhm. na based on our representations at that time ay Mm. marami hong na-filean ng kaso sa ombudsman and unfortunately at that time and ngayon unfortunately wala na po tayong environmental ombudsman pa Opo, ulit, opo, but opo. at that time At gumana naman po opo. yon at may mga nakasuhan po talaga naman. Opo, attorney, ang baka binabanggit yung nakasuhan doon sa landfill issue. Doon po sa open dump site issue. Oo, alam po natin meron yan, mga LGUs, no? Nag-operate ng open dump site sa kawalan po ng landfill, ano? Pero yung Yes. binabanggit ko po dito, yung koleksyon ng basura na kanilang responsibilidad. Lalo na po doon sa mga lugar po na nandoon ng urban poor. With all due respect, hindi ho naman lahat, no? Yung tinagurian nga po ng mga maralitang tagalunsod, yung pong tinagurian pong mga squatters. Meron na ho ba? Baka po I do not recall any, Mm, but mm, alam niyo po Sir Ted, kasi no, if we talk about that mandate, tingin ko naman mhm, personally that the LGUs are doing their share and doing their job. Ang mhm. problema po talaga napakahirap talaga. I would Opo. think pag hindi nila ginagawa yung trabaho ho nila ay mas malaki pa ho ang problema natin sa ngayon. But because they're also doing their job, may Mm, mga collection efficiency data naman ho tayo mhm, and collection opo. coverage, kahit papaano nagagawa naman po substantially. But definitely pagdating na nga po dito, pag bumagyo at Aha, nagkasama na lahat talaga ng mga violations na yan from all over, mm, talagang lumalaki yung problema at it's another wake-up call. Actually, yung sinasabi nga ho natin, hindi lang naman ho Manila Bay, hindi Parañaque. If you go to Palawan, certain areas, if you go to Siargao, mm. ganun din po. Pagdating sa coastal, makikita nyo, ang dami-dami ho talagang basura. But if you will take a look at it, marami rin ho basura doon, hindi atin. Uh, as far away as Vietnam, as far as away as Sige po, countries, talagang sige po. dinadala po ng Wag na publiko. ho natin puntahan yung Vietnam po o Indonesia o China sa isyung ito, no. We just focus on our own waste ho muna, attorney, with all due respect. Puntahan ko po itong non-environmentally acceptable products. Opo. 25 years na po itong batas na ito. Hanggang ngayon po wala pa rin listahan. Ah, well, meron naman ho, merong maliit na listahan. We're trying Opo. our best to come up with a longer list. As a matter of fact, this is not only our own initiative, but this is specifically said under the law and mandated na po. Nag-file na po ng kaso against the National Solid Waste Management Commission and we were already mandated
to do as you're saying. Meron po tayong iba na, meron na pa tayong list. And then we're trying to expand that list. Asan po yung list, attorney? Where's the Ah, list? Kasi po, ang nag-file dyan, Oceana, Yes po. about 3 years ago, mandamos pa ho ito, no? Para lang ho sa listahan na hinihingi ng batas. Opo, ang nasama lang po sa listahan na yan ay yung pong sinasabi na straw. Opo, other than that, wala na po. Meron na ho kayong bagong listahan, attorney? Yeah, available naman po ito. The products like paints, ano na po yan, which have beyond the lead limit exceeding 90 ppm. Toy school supplies, children's accessories na meron din hong tolerable limits that are set. So, water pipes with lead and Hindi po, lead product. attorney, baka po medyo confused po tayo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung sachet. Yeah. Well, we're talking of a list, and ito nga po yung first list, including feeding bottles and sippy cups. Yan, children's article containing bisphenol or BPA. So yun po yung existing list as of now. And then dito naman po sa National Solid Waste Management Commission under our mandate and as ordered by the Court of Appeals under the case that was filed by Oceana, ito na po, may list pong binubuo at ginagawa, and we are complying with the court decision. Opo, list na binubuo o ginagawa. So ibig sabihin po, hindi pa po buo, hindi pa gawa. Yes po, matagal na proseso, also because it is mandated under the law that we should comply with the process dahil syempre economically, practically, malaki ho ang epekto nito. And so we are doing what needs to be done. So, sir, ito po kasing batas ay pinirmahan po ni Pangulong Gloria Arroyo noong pong Enero 26, 2001. So, ngayon po ay 2026 na. So, 25 years after the enactment of the law, hanggang ngayon po yung listahan di pa tapos. Yes. Okay, sige sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Unfortunately. Yes, Opo. sir. Yes, sir. And then, hindi na ho ako magtatanong po kung bakit ang tagal po na mabuo ang listahan na ito. Although, doon po sa batas din, di ho ba, dapat po may panuntunan kung kailan dapat mabuo yung sinasabing listahan na hinihingi po ng batas. Yes. Opo. That's why from my end naman, I think substantially we're trying to do everything we can. Opo. And yun nga po, the courts have stepped in. So we're trying our best. And so ito, puspusan po yung ginagawa namin. Opo. We're coming up with about 35 items already. We're doing the life cycle analysis and also the economic studies and the consultations with the help of other agencies as well. Okay, sige po. So, attorney, ito pong inyong pag-meeting na ito, lahat po ng mga iba't ibang departamento, na-attend naman sila. Ano po? Yes po. Yeah. Opo, They have their representatives in the Opo. commission. Saan kayo kumukuha ng budget ninyo sa komisyon? Yun nga po. Very sadly, yung budget po namin, we're still working on it 25 years after. But may support naman po kami from DNR because yung secretariat namin ay nakalagak po sa EMB. Okay. And very efficient and very effective naman po sila. But for the commission itself, alam niyo po, the RA 9003 needs to be improved. Nagpapatulong nga rin po kami sa Congress because although they said at the very start they will give 20 million to the commission, that never happened because of some gaps in the law. Wala naman po kasing na-set up na plantilla position. So there's no responsible officer and in a way, meron naman pong penalties but the penalties are not with us, it's with the local government unit. So hindi rin po ma-replenish yung fund na yan. So it has been a challenge. And so talagang napakahirap naman po sa amin. Opo. Sige po. Attorney, salamat po sa inyo pong panahon sa aming pong programa, sa ating po naging talakayan sa napaka-importanteng isyong ito. Thank you po, Attorney. Maraming salamat din po. Opo, thank you. Attorney Dwight Hilario Ramos po ang isa sa mga commissioner daw po
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.